Alright mga kababayan, once again magandang araw po sa ating lahat. Muli ito po si Parak TV. At ito po mga kababayan ko, breaking news po tayo. Maggalong iimbitahan ng Kamara sa investigasyon sa flood control projects. Ayan. So ano po sa palagay nyo mga kababayan? Pupunta kaya itong si Mayor Magalong? Yan po ang balita na ating nakakalap mula po dito sa News 5. Flood control probe sa Kamara. Iimbitahan ng TRICOM ng Committee ng House of Representatives si Baguio Mayor Benjamin Magalong sa investigasyon hinggil sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Kasunod dito ng siniwalat ni Magalong na may mga mambabatas ang kumukuha ng 30% hanggang 40% na kickback mula sa pondo para sa flood control. Magalong has been able to do it under oath. It's been more than a month. It's still no name as mentioned sa ating Bicol Saro Representative Terry Ridon, ang chairperson ng Committee on Public Accounts sa isang news forum nitong Sabado, August 16. Bubuuin ng committee niya ang Committee on Public Works and Highways at ang Good Government and Public Accountability ng House Strike Committee. So ito, mukhang mabubuhay po yung TRICOM mga kababayan at imbitado nga po itong si Mayor Magalong. Pero kung ako po ang tatanungin ay sana pagpunta kung darating dyan si Mayor Magalong is as a resource person. Di ba? Alam nyo naman, nung mga nakaraan dyan sa House of Representatives, di ba? Dapat ang magiging turing sana, at yan din naman ang pakiusap ni Mayor Magalong, ay as a resource person. At ganoon din po ngayong August 19, maganda rin sana itong si Mayor Magalong ay maiimbitahan natin dito po sa gaganapin din na investigasyon ng Senado sa pangunguna po ito ni Senador Marcoleta ng Blue Ribbon Committee, Gagawin naman po 'yan sa August 19. Ayan, sir. Sir Mayor Magalong, mas maganda rin po siguro na doon din sa Senado at least talagang makikita po. At alam niyo naman kung si Senator Marcoleta talagang patas na patas ito sa pag-iimbestiga. Anyway, wala naman po tayong sinasabi na hindi patas itong ating TRICOM. Ang sinasabi lang natin ngayon po, nakita na po natin nung si Marcoleta ang humawak ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan, nagbabalik po ang tiwala po ng mga mamamayang Pilipino. At hindi lamang po yan, mga kababayan, dahil sa ma-issue rin kasi dito si Mayor Magalong, katulad na nga lamang nung statement ni Atty. Claire Castro. Kung ito titingnan po natin, ay may konti pa tayong dito, video. Courses na kinuha ko sa FBI National Academy is forensics together with body language statement analysis. And looking at the statement ni Yusek Claire, talagang nakakalungkot isipin na kami yung kaaway nila. Kami yung nagsasabi ng totoo. Kami yung naglalabas ng katotohanan. Kami nagsasalita laban sa korupsyon. Tatakutin pa kami. At sasabihin. So, yun po yung pangit mga kababayan, Alam niyo naman itong si Auntie Claire nyo, Ito, sila na yung nagsasabi ng katotohanan, pangit naman kung tatakutin pa kami. Sabi nga ni Mayor Magalong, Ikaw na yung nagsasabi ng katotohanan tapos may mga ganito bang pananakot or tatakutin pa kami. Talagang questionable po ito. Mga kababayan, bakit? May pinoprotektahan ba kayo? Di ba? Diyan, Auntie Claire. Tuloy natin. Sabihin pa sa amin na nagsasayang kami ng oras ng gobyerno. Bakit ganon? Instead na we welcome o kaya very open arms na parang nakakatulong kami, i-motivate kami, inspire kami. Hindi, tinakot pa kami. Bakit ganon? Ano bang, who's really the person behind her? Pan ba siya? Is she really supporting the move of the president or she protecting someone? Ayan, talagang nagtataka. Nagtataka na po ito si Mayor Magalong. Ito ba si Ate Claire ay sinusuportahan niya talaga itong hakbang ni Presidente Bongbong Marcos, ni Mr. Marcos, doon po para imbestigahan niya mga flood control na yan o tinatanong po ni Mayor Magalong kung meron siyang pinoprotektahan. Alam niyo naman po mga kababayan, hindi na po lingid sa kaalaman po ng mga kababayan natin Pilipino na may mga sabit na mga politiko diyan sa mga kontraktor na yan. Kaya hanggang ngayon binabaha tayo. At kung makikita po natin, ay talagang ang lalaki palang kwarta
ang mga proyekto na yan. Bilyon-bilyon, ha? Milyon-bilyon ang mga nakukuha ng mga kontraktor niyan diyan po sa kanilang mga depektibo namang mga proyekto na isang pagbaha pa lamang, daanan pa lamang ng hindi pa po malalakas yan yung mga pagbaha na yan. May mga malalakas pa na darating pero mga proyekto po nila ngayon pa lang, sira na. Alam niyo po kasi itong mga proyekto sana na ito ay tumatagal ito ng mga taon. Pero dahil nga sa standard at may nababanggit dito, ay may mga namumorsyento, aba, ay nakita niyo po na talagang wasak-wasak at talagang binabaha po tayo. At dahil na rin po sa issue ng flood control na yan, ay ito na nga po, no? Yung mga mayors natin for good governance ay nagkakaisa. Ito pa rin, kasama rin po dito si Mayor Magalong, no? Si Mayor Soto ng Pasig, si Joy Belmonte, at ito si Mayor, no? Mamaya, tingnan natin kung ano yung pangalan. Nakalimutan ko yung pangalan ni Mayora eh. Sabi nila dito, our position is clear. Full transparency and genuine accountability now. Those who have stolen public funds must face the full force of the law. Only proven guilty, politician, bureaucrats must not only be removed from office but also prosecuted and jailed. Ayan po talagang dapat talaga. Na talagang may panagutin kung sino talaga ang may sala dito. Kung sino talaga yung nagnakaw, kung sino talaga yung lumabag sa batas. Napakahirap po niyan mga kababayan dahil hanggang ngayon, wala pa po eh. Yung po ang problema eh. Wala pa namang nakukulong sa ngayon, no? At sana umusad na itong investigasyon dito po ni, yung investigasyon ng TRICOM, umusad na rin yan. And then yung investigasyon ni Congressman Marcoleta sa August 19. Napakaganda po nun mga kababayan ko para once and for all malaman natin sino-sino kaya ang mga politiko ang nasa likod ng mga kontraktor na ito. Kaya nakakakuha po sila ng malalaking budget. Subalit yung po ay ay mga katgong substandard na proyekto po yung ginagawa nila. Diyan po, mga kababayan, ito po ang pagkakasabi, Mayors for Good Governance demand full transparency, accountability, and justice on flood control projects. Mayor for Good Governance called for full transparency and accountability in investigation and alleged massive corruption in flood control and other infrastructure projects. And the statement led by Baguio City Mayor Benji Magalong, Pasig City Mayor Vico Soto, Quezon City Mayor Joy Belmonte, and Isabela City Mayor City Hataman. Ayan. Demanded that the Department of Public Works and Highways, DPWH, and concerned national agencies immediately release all project documents, including programs of works, feasibility studies, and most importantly, the names of the contractors and politicians behind the multi-billion pesos project. Sabi pa dito, transparency is no longer optional, but a duty we owe to every Filipino, the group said. The mayor expressed support for President Marcos Jr.'s directives during his fourth State of the Nation address on July 28 to investigate 350 billion worth of flood control projects. They stressed that corruption in these projects has been alarming, pervasive, and systematic over the years. The coalition emphasized that those proven guilty must not only be removed from office but also prosecuted in jail. Okay, parito, corruption must end now. The Filipino deserve a government that protects and serves them, not one that endangers their lives and robs them of their future. The mayors declared. Tama naman, di ba? Kailangan yung mga Pilipino napapagsilbihan ng mga politiko. Hindi yung mga Pilipino ay napapagnakawan ng mga politiko. Baliktad na nga po ngayon no. Dapat kung sino yung servant dapat yung mga politiko kayo yung nagsiserve. Dito po sa ating mga kababayan, sa mga kababayan natin Pilipino. Nangyayari nakukurap Nakukurap yung nakukurap po yung mga budget. Kaya dapat na talagang itigil ang korupsyon. Ganun po katindi. At sana, ito 4 na mayor pa lamang po ito, alam ko,
marami pa pong lalabas. Marami pa pong lalabas na mga mabubuting mayor na hindi kasangkot dito sa pagnanakaw sa flood control projects. Lumabas na po yung mga for good governance ng mga mayor natin. Para nang sa ganun, tuloy-tuloy na po ito. At siyempre, yung mga kontratista natin, yung mga contractors natin, para mabilis lang ang proseso, sabihin nyo na kung ano ba talaga, kung paano ba talaga yung sistema ng pagkuhan nyo ng mga proyekto, kung meron ba, kung totoo ba talaga na kinakatpungan ng mga politiko itong mga budget na ibinibigay sa inyo. At sabihin nyo kung sino-sino na rin, no? Pakalanan na rin sana kung sino-sino itong mga congressman na kasabwat dito na may alam. Ang ano lang naman dito, ang papanagutin lang naman dito, yung may kasalanan lamang. At syempre, puntahan po natin, mga kababayan, itong, sa issue pa rin po ng flood control. Ito po ay sa bayan namin dyan sa Mindoro, pero ako po taga-Occidental. Ito sa Oriental, kasi yung mga kababayan, nung nakaraan talaga, itong last na bagyo na ito, talagang matindi talaga. Pati yung bahay namin na dati hindi binabaha, ay pinasok na rin ang baha. So ito, puntahan po natin, mga kababayan, ng video na ito, bigyan po natin ng reaksyon. Sino daw niya? Sinong kausap? Ayaw magpapasok. Itong mga ito. Magandang tanghali ha. Taga-saan ho kayo? Oh, bakit ayaw akong papasukin? Hindi lang po siya sa gano'n. Ay, ano lang siya. Bakit? Kailangan ko ang DP? Sino may sabi? Order nino? Ito po mga kababayan, governor po ito ng Oriental Mindoro, si Governor Dolor. Ayaw po siya papasukin. Gusto niyo po makita kung ano yung kalagayan ng flood control na ito. Pero isang governor na public yung proyekto na yan, ayaw siya papasukin. Grabe, intindi nito. Pero si Manong Guard, trabaho niya lang yan. Tama, sangayon ako na siya, sumunod lang siya sa trabaho niya. Ang matindi dito, yung nagbilin na hindi magpapapasok. Unang-una, pera ng gobyerno ito. Ito, gobernur na, ayaw papapasukin. Diba? Ito talagang magkakasilipan at nagsisilipan ng mga kababayan. Nagsisimula na po. Tuloy natin. Kahit gobernador ng Mindoro, hindi pwede pumasok? Basta gudod po sa amin, sir eh. Wala naman po gumagawa, sir. Sinong kumpanya ninyo? Disco namin, sir. Sinong kumpanya? Sa amin, sir, yan, ha? Mas specific na hindi pwede pumasok. Ay, galing po siguro sa amin ng kumpanya. Amin. So, ang order sa inyo, City Star ang nagsabi. Sir, yung sa amin lang, sir. Dahil? Ayan, sir, nandiyan naman na yata dito. Pero hindi. Bakit hindi pwede? Pag ibig sabihin, pag wala ang DPWH, hindi pwede. Hindi, sir. Siguro yung letter lang, sir, na galing sa DP. Yun yung sa amin. Letter na galing sa DP dahil DP ang nagdi-decide. Public force ito eh. Hindi pala pwede pumasok, ha? Ayun. Gobernador, wag mo babayin taga DP. Walang taga DPWH sa bababa. Ang ibig sabihin, kahit ako, hindi ako pwedeng pumasok sa lalawigang ito. Siguro, sir. Kaso wala naman gumagawa, sir. Sunod na ako sa amin. Papasukan ko ito. Sa ayaw nyo sa gusto dahil ito yung lugar ng lalawigan. Open to public ito. Private property ba ito, kuya? Ikaw yung ayos, wala kang problema. Tigay taga Mindoro, pero Tama po yan mga kababayan. Talagang wala pong problema yung guard dito natin. At ito, kung titignan po natin, talagang pwede naman talaga governor. Ay talagang i-inspection din niya talaga. Kasi talagang may problema na ito. Baka may mga nasira na kaagad. boss mo, di pa pwede. Anong pangalan nun? Hindi ko kilala, sir. Anong pangalan ng sino? Yung may-ari, sir, ng ano na yan. Ng agency? Ay, Na ayaw magpapasok sa iyo, sa akin. hindi mo po agency ang ano yan. Bari ano po yun, order lang po nun din sa agency na galing sa kumpanya. Pero dito, first time ko nakakita sa sarili kong probinsya, pinagbabawalan akong pumasok. Napakatindi.
Governor na sariling probinsya pinagbabawalan pumasok. Kasi may tinatago yung mga yan. Makikita kung gaano ang kapalpakan ng proyekto. Yan siguro, Governor, ayaw nilang makita kasi masisilip nyo kung gaano yung kapalpakan ng proyekto dyan sa atin sa Mindoro. Oh. Ako'y pumunta dito in good faith. Ako'y pumunta dito dahil gusto ko makita ulit ng aktwal. Pagkatapos ganito ang sasagot sa akin, aba, damay tayong lahat. Ngayon ito pakita nyo sa tao. Sariling probinsya natin, ayaw tayong papasukin, order ng kontraktor na gumagawa dito. Napakatindi, no? Napakatindi ng kontraktor. Ayaw magpapasok kahit sino, kahit si Governor. Napakatindi naman yan. Oh, kasi nga Gov, mabubulgar yung kanilang anomalya dyan. Mabubulgar na sira na kaagad yung kanilang mga flood control projects dyan. Mabubulgar na paka-substandard yung mga materialis na ginamit dyan. Yan ang magiging problema dyan, kaya ayaw nila magpapasok. Kailan ho kayo, kuya, inorderan? Bawal daw akong pumasok. Sino daw ang bawal pumasok? Kailangan ng letter na galing sa DP. Sige. Mananawagan ako kay Director Gerald Pacanan. Alam nyo, Director, kung gaano ako naging mabait sa inyo. Alam ho ninyo kung paano ko inaayos ang lahat ng bagay na walang masasaktan. Dahil ang gusto ko lang yung karapatan ng mamamayan na magkaroon ng maayos na proyekto para sa probinsya natin. Pero ngayong oras na ito, nasasabihin sa akin na bawal akong pumasok o sino mang bisita ng walang permit ng DPWH. Kayo na pala po ngayon ang mayroong kontrata dito. Kasi ang alam ko hindi lang pwedeng pumasok, magpapasok ay yung may-ari ng bahay, may-ari ng lupa. Kung ito'y private. Hindi. Tama, di ba? Hindi naman private yan, public yan eh. O, buwis nga ng taong bayan yan eh. Mas matindi, no? Tindi ng contractor dito. Oh, sana ito ay maimbestigahan din. Maimbestigahan din talaga kung sino yung contractor na yan. Oh. Grabe, no? May mga ganito pala. Ngayon lang natin na babalitaan, mga kababayan, habang busy yung mga mamamayang Pilipino, puro sila confidential fund ng Vice President Inday Sara Duterte, lalo-lalo na itong mga congressman natin, malaki pala talaga ang problema nila dito sa flood control project. Pero ang birada po nila, puro confidential fund ng ating Vice President Inday Sara Duterte para mapagtakpan yung kanyang mga kalokohan dyan. No? Para mapagtakpan yung flood control project na yan, atakihin lang ng atakihin yung mga Duterte. Ganun po ang ginagawa nila. At ngayon, nagkakabulgaran na, nagkakalabasan na. Sino-sino mga kontraktor. Ang hinihintay po natin yung exciting part. Yung exciting part po nito is mapangalanan po yung mga politiko na kasangkot dito at kung sila po ay mapapatunayan na talagang corrupt, nagnakaw sa pera ng bayan, diyan sa mga flood control na yan, abay dapat po silang maparusahan at nang sa ganon ay hindi na po sila makahawak muli ng pwesto sa gobyerno. Di ba? Puro kayo confidential fund. Puro kayo Duterte. Palpak naman pala yung mga flood control projects nyo. Ang tagal na naming sinisigaw to. Ang tagal na naming hinahanap to. Nasaan ang budget ng flood control? 500 billion na flood control budget. At ngayong nailabas na ito, alam ko nakatutok ang mga Pilipino. Abay, sana may maparusahan dito. Sana may makulong dito. Kasi hindi tayo papayag din ng mga Pilipino na yung buwis na ibinabayad natin ay napupunta sa bulsa ng mga
kontraktor. Okay lang sana kung yung paggawa nila ng mga proyekto ay maayos. Hindi. Umita na sila, substandard naman yung gawa nila, ang nalalagay sa alanganin yung mga kababayan nating Pilipino. Umita na sila, kumita pa yung politiko na nasa likod nila. Ayun po ang problema dito, mga kababayan. Ito private property, ito public property. At ang alam ko, pag public property, kahit sino, basta taxpayer, Correct. basta tao, basta mamamayan, ay pwedeng pumasok. Maliban Tama lang po. kung may mga sinusunod na regulasyon. Yes. Nakalagay yung caution, under construction, close, wala namang nagagawa. Tingnan nyo, may nakalagay, under construction. O, may nagtatrabaho ba? May gumagawa ba? Nakatenga. Ibig sabihin, ilalagay lang yun. Kuwari, may under construction. Ibig sabihin, kung ongoing, tuloy-tuloy. Wala namang gumagawa eh. Baka mamaya declare nila, kasi may ganito may mga proyekto kasi na dinideclare nila na tapos na. Pero ang katotohanan, nakatenga. Halimbawa, mayroong kalsada, 3 kilometers na kalsada. 1 kilometro lang ang nasementuhan, pero idideklara nila yan na tapos na sa national government. May nangyayari bang ganyan? Sa tingin ko meron. Yun, idea ko lang yun. Pero maari talaga na may nangyayaring ganun. Lalo na ito, mga flood control. Siyempre nga naman, pag dinaanan ng baha, nasira, ano pa nga habulin natin? Kaya nga itong investigasyon na ito, nagagawin ng TRICOM dyan, pero ako talaga, sana hindi yung House of Representatives ibigay natin sa Senado. Mas maganda kung sa Senado dahil siyempre may nababalitaan na tayo na may mga contractor dyan ng mga congressman. Ngayon, iimbestigahan nyo ba yan? Kaya nyo bang imbestigahan yan? Mga kapwa nyo congressman? Hindi ba ang pangit naman tingnan? Pero kung sa Senado, maganda talaga. Sana si Sir maipatawag sa Senado para lang sa ganun, maipaliwanag niya ng maayos pa sa mga kababayan nating Pilipino. Kung gaano kalaki ang naging proyekto na ito, kung gaano kalaki ang naging pinsala din sa bayan ng Oriental Mindoro. Alam niyo po yung Mindoro talagang isa po sa pinakamahirap na lugar yan. Tapos lalo pa po kami naghihirap pagka yung mga binabaha kami. Talagang walang hanap buhay. Hindi makakadaan yung sasakyan. Malalalim po ang baha dyan, mga kababayan. Ang lalakas talaga ng agos dyan. Nanganganib ang buhay ng mga kababayan natin habang nagkakamal ng milyon-milyon sa lapi itong mga kontraktor na ito. Gob, so ang purpose po ng pagpunta nyo dito para inspeksyonin yung mga gumuho. At ito'y dapat ginagawa. Tungkulin ko ito. Na-expose ko na ito dati. Pagkatapos ngayon, sasabihin niyo sa akin, Director Gerald, hindi ko ito gusto. Ako'y taong nakipag-usap sa inyo. Sasabihin sa akin dito ng kumpanya, hindi ako pwedeng pumasok nang wala kayong order. At ang sabi walang written order ninyo. So, ang plano po natin, Gob? Hindi ako papayag, papasukan ko ito. Ano ako? Sa sarili kong probinsya, pagbabawalan ng ganito, teka muna. Kukondinahin ko ito. Kung sino man ang taga-DPWH dito at taga-kumpanya, kinukondina ko. Patunayan nyo ngayon sa akin na hindi totoo yung sinasabi ng kumpanyang gumagawa dito. Dahil kung hindi, iisang konklusyon. Merong kayong itinatago dito. So, malamang na nga, Kung ayaw nila magpapasok, may tinatago dyan. Baka mamaya substandard talaga yung mga materialis na ginamit dyan. Kung sinasabi ni Senator Marcoleta na dapat nakalubog sa ilalim ay 6 meters, dapat malaman, makita rin natin tapos yung mga slope noon, kung yung semento, kasi makikita natin yan kung gaano katapang na semento ang ginamit. Makikita po natin yan. At kasi mga kababayan, po pwede rin naman. Kasi, di ba, pag nagsasample nagsasample yung mga yan. Ito,
ito yung buhos na ginawa namin dyan. Ito yung ipadala mong sample, pag chinek tayo, ito yung ituro yung sample. Pero, pagka ginawa na, bawas yung buhangin, kung halimbawa gagastos kayo ng 10 truck na buhangin, 5 truck na lang. Oh. Kasi, yung buhangin hindi nila ganong babawasan. Yung semento, yun yung binabawasan dyan. Yung graba, pwede nilang bawasan. Kasi hindi mahalata dahil buhangin nga naman. Diba? Kung gumagastos sila ng mga 300 na semento, hindi natin alam. Baka mamaya, 200 na lang. Diba? Ganun po yun, mga kababayan. Nakakalungkot lang, nagdurusa yung mga tao pagka bumabaha talaga. Tsaka yung budget, sayang. Milyon-milyon, bilyon ang ginagamit natin sa flood control. Pero sila lang ang nakikinabang. Imbis na makinabang ang mga kababayan natin Pilipino na hindi makaranas ng malalaki at nakakatakot na mga pagbaha na nakakasira ng kabuhayan ng mga kababayan natin Pilipino, pagbaha nakakasira din ng ekonomiya yan. Dahil yung mga tanim ng mga magsasaka natin, nasisira din yan. Yung mga palayan ng mga magsasaka natin, nasisira din yan. Ganyan po katindi ang dulot niyan. At kung tayo, isang magsasaka tayo, di ba, pag bumaha, nangangamba tayo. Baka mamaya yung palay natin na aanihin na lang, babahain pa, ilan na lang ang makukuha natin. Makakaani tayo ng mga 100 sako ng palay, baka mamaya 80 na lang dahil sa mga pagbaha na yan. At malaki ang epekto nito sa hanap buhay ng mga magsasaka natin. Oh. Tumigil na, di ba? Sana tigilan na nila. Sana yung proyekto na ginagawa na ibinibigay sa inyo, gawin ng tama. Kasi tama naman yung bayad eh. So, ngayon, kung may kumikickback dyan, sana sa hearing, sabihin nyo, si ganitong politiko, kumita ng ganito, kumuha sa akin ng ganito yan. Mas maganda pang gano'n na sabihin, di ba? Mas mabilis. At least alam ng taong bayan. Pero kung ganyan, ganun kalaki ang budget nyo, tapos makikita na yung proyekto nyo, substandard, talagang mananagot din kayo talaga. Kailangan may makulong talaga rito. Kailangan may maparusahan kung talagang nagkasala. Tuloy natin to. Pinakinggan ko kayo ng ilang beses. 2 days ago, nag-i-explain kayo sa akin. Sabi ko, joint inspection tayo. Pagkatapos ngayon, pagbabawalan akong pumasok. Okay. Nakatunog yun, Pong. Gob. Nakatunog. Joint inspection, pero pagdating ng araw ng inspection, si Governor na lang ang dumating at sinabi na bawal daw pagpapasok. Alam na, may tinatago talaga. Inspection, pero nandito po ba ang DP? Ay, nandito ang DP siguro. Kausap ko kanina eh. Pero nagkasundo kayo, Gob, na mag-i-inspect kayong pareho? Oo, kasama kami dapat ngayon eh. Kausap ko na andyan. Pero yung sasabihin sa akin na hindi po pwedeng pumasok nang walang written permit ng DPWH. At ang sabi, ang pwede lang daw magbigay ng permiso pagpapapasok, DPWH. Kaya ulitin ko, Director Gerald Pacanan. Ganon din kay Secretary Manny Bonoan. Bakit naman ho ganito ang order dito? Isang kumpanya, hindi naman ho ito taga Mindoro. Ayun. Alam nyo, siguro may suwestyon din ako dito. Ano? Wala naman ako sa posisyon para mag-suwestyon. Pero siguro nakikita ko, halimbawa ganito sa atin. Itong proyekto na ito ng flood control project sa Mindoro, sana ang magbidding lang dito, yung mga taga Mindoro lang din, ang mga kontraktor. Nakukuha niyo po ba yung punto ko? At least nang sa ganon, yung mga kontraktor na may kakayahan na gumawa ng ganitong mga flood control. Kasi at least ang ganon, madali silang habulin. Di ba? Na pag nasira yung kanilang mga ginawa, nandyan lang yung bahay ng mga kontraktor. Hindi sila kagad makakatakas. Bakit hindi na lang kaya natin gawin ganon? O, halimbawa dito sa Maynila, yung mga flood control projects, ibigay sa kontraktor na taga Maynila. Para lang sa ganun, pag nagka-problema, nandyan sila. Madali natin silang panagutin. O, halimbawa sa Cebu.
O sana yung contractor doon, taga Cebu lang din. Nandun lang yung bahay ng contractor, puntahan natin, panagutin natin, reklamo natin. Eh ngayon, katulad na ito nangyari na ito, yung contractor dito, hindi naman taga Mindoro. Ewan ko anong contractor to, mamaya titingnan natin. Nagpapasalamat ho ako sa proyekto rin. Nagpapasalamat yun. Pagkita ko kanina, warak na agad yun. No? Ako, Kita nyo. ayun ang problema. Kagagawa nyo pala ho ito. Ito ba yung ayaw nyo ipakita Yun, sa akin? Ayaw nyo ipakita sa mamamayan. Eh kahit hindi nyo naman ako papasukin. Kagagawa nyo pala ho ito. Ito ba yung ayaw nyo ipakita? Ayun, kitang-kita. Ha? Kaya naman pala ayaw papasukin dahil wakwak na kaagad. Sira na kaagad. Tingnan nyo, laki-laki niyan. Malaki part niyan. Nang nasira na yan. So, pag nasira yan, saan tatakbo ang tubig niyan? Papunta na sa mga kabahayan. So, may tinatago. May ayaw ipakita. May ayaw malaman ng taong bayan. Kita sa akin. Ayaw nyo ipakita sa mamamayan. Eh kahit hindi nyo naman ako papasukin, kumpleto naman ho ako ng data eh. 2024 ko pa ito ni-report sa inyo, may pictures na to. 2023, ni-report ko rin ito sa inyo, Director Pakanan. Sabi ko sa iyo, ayoko ng disenyo dyan. Ni-report ko yan sa inyo kung natatandaan ninyo. Pinatawag ko lahat ng kontraktor. So, 2023, March 2023. Grabe, no? March pa lang, kinausap na sila ni Gob. Eh, wala talaga. Sinunod pa rin nila yung sa kanila. 24 at ngayon 25, na nagka-bulgara na lalo. Eh talagang makakapalang mukha ng mga kontraktor dyan. Pinatawag ko lahat ng kontraktor, sabi ko, hindi pwede ang ginagawa ninyo. Saan kayo nakakita? 20 plus meters ang lapad. Tapos puro buhangin, puro ganto, puro ganto. Baba. Samantalang kung kahit maikli, kahit manipis, kahit 2 metro, kahit 3 metro, kung konkretong buo, mas matibay. Nakakita. Ayun ang matindi. You know? Eh wala nga naman pag puro buhangin. Puro graba, semento. Kailangan konkreto. Pag gumawa kayo, siguraduhin yung Na ba matibay. kayo? 1 billion pero 1 kilometer. Wow! Kami sa pamahalaan panlalawigan, 1 kilometer, 1 bilyon. Ang tindi nun. Ang kapal ng mukha nun. nagtitipid. Para mapahaba namin, dito gagawin ninyo, lalagyan ninyo ng buhangin. Pagkatapos yung lagyan ng buhangin, yun, warak agad. Bakit? Eh, kanipis ng gawa eh. Ibang klase dito ang kontratista. Kung wala kang tinatago kasi papapasukin mo eh. Ang pupuntahan po natin itong Mulawin. Una, isa pa lang ito sa napakarami. The more akong nananawagan sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mr. President. Suportado po ng pamahalaang panlalawigan at ng mamamayan ng Oriental Mindoro ang ginagawa ninyo. At ito hong ginagawa ngayon, at ito ho actual, wala ho itong script pagpunta ho namin dito. Kasama ko pa nga yung taga-DP. Kasama ko yung taga-provincial engineering namin. Ang tangi ko hong purpose ay makita ulit. Dahil ang sabi sa akin, nire-repair. Tapos sasabihin ako, Mr. President, na bawal akong pumasok nang walang written permit ng DPWH sa sarili kong probinsya, sa sarili kong bayan na akong gobernador. May tinatago. Kasi kung wala itong tinatago, open ho yan. Pwedeng pasukin ng kahit sino. Kaya ho ngayon, kahit anong gawin nila, papasukin ko. Thank you. So, ayan po mga kababayan, ito isa pa lamang po sa mga flood control. At ito ang kagandahan po, gumigilos na po yung mga natin, yung mga gobernador natin, yung mga mayor natin, kumigilos na po sila, yung mga senador natin para imbestigahan. At sana malaman natin kung sino ba talaga ang nagkulang dito. No? Sana may mapanagot, may makulong. At kung may politikong involved, sabwat, at mapatunayan na nagnakaw sa pondo ng flood control, sana makulong at wag na muling makahawak pa ng pwesto sa gobyerno. Muli magandang araw po sa inyo. Ako po si Parak TV. Mabuhay po tayong lahat. At magkita-kita po tayo sa mga susunod po nating video. Maraming salamat po. God bless.